Meron isang hari na brutal sa kanyang kapangyarihan na biglang namatay at na-reincarnate bilang isang baby. Siya ang ating bida na ang pangalan ay Arthur, ang kanyang mga magulang ay isang mga adventurer. Lumipas ang mga buwan ay natuto na siyang gumapang at dumiretso siya sa isang kwarto na puno ng mga libro. Gusto niya malaman ang mga lugar sa mundong kanyang nasal, ayan inaalam niya ang mga meron sa mundo kanyang kinalalagyan. Ang mundong kanyang na-reincarnate ay may tinatawag na magic, ito ang source na power ng isa sa 100 tao lamang ang mayroon nito. Meron silang mana na tinatawag, para makontrol ito sila ay nahahati sa dalawang aspeto na tinatawag na augmenting at conjurer. Ang augmenting ay pag-control sa kanyang skill, physical at strength, ang conjuring naman ay kaya nitong manipulahin ang kanyang nasa paligid. Sinubukan niyang makontrol ang kanyang kapangyarihan pero bigla siyang nakita ng kanyang nanay. Lumipas ang taon, sa kanyang panunood sa kanyang ama ay natutunan niya gumamit ng mana. Inipon niya ang kanyang mana sa kanyang katawan at sumabog ang kanilang bahay, dahil dito nagulat ang kanyang mga magulang dahil sa biglang may sumabog. Tumakbo agad ang kanyang magulang sa sumabog na bahay at nakita ng kanyang ama na nakalutang ang ating bida. Nagulat ang kanyang ama dahil sa 3 taon pa lang ito ay nakakagamit na siya ng magic. Dahil sa nasira ang bahay ay may nalaglag na malaking kahoy papunta sa ating bida, buti na lang ay nagamit ng kanyang mga magulang ang kanilang kapangyarihan para maprotektahan siya. Pagtapos ng mga nangyari ay biglang nakaramdam ng lungkot ang ating bida kaya umiyak siya sa kanyang mga magulang. Lumipas pa ang mga taon ay nakikipag-sparring na ang ating bida sa kanyang ama. Nagulat ang kanyang ama dahil sa madali niya lang natalo ito. Dahil sa kanyang lakas na nakita ng kanyang ama ay balak nila na hanapan ang ating bida ng proper teacher para maturuan ito ng husto sa kanyang kapangyarihan. Kasama ng kanyang magulang ang kanyang mga kaparty sa guild na pupunta sa syudad kung saan mag-aaral ang ating bida sa edad na 4 na taon. Sa kanilang paglalakbay bago matulog ay hinamon ng isang kaparty ng kanyang ama ang ating bida pero nagulat ito dahil sa kanyang bilis na pinakita. Tinuturuan ng mga kaparty nito ang ating bida sa kanyang mga dapat malaman habang sila ay naglalakbay papuntang syudad. Habang sila ay naglalakbay ay may umatake sa kanila ng isang mga bandido. Hinarang sila at pinalibutan kaya agad nilabanan ng kaparty ng kanyang ama ang mga ito. Dahil sa dami ng mga kalaban ay tumakbo si Arthur kasama ang kanyang ina. Inutos ng kanyang ama na tumakas sila pero habang tumatakbo sila ay may isang conjuring na umatake sa kanila. Nahulog si Arthur sa isang bangin pero bago siya mahulog ay sinama niya ang umatake sa kanila para kasama niya itong malaglag din. Napunta ang ating bida sa isang kuweba at ang tumulong sa ating bida ay ang pangalan ay si Sylvia. Pinakain siya nito para bumalik ang kanyang lakas dahil sa ilang araw nitong pagkakatulog. Pinakita ni Sylvia na naging maayos ang kanyang mga magulang at ang kaparty nito. Nakaalis ng ligtas sa lugar ang kanyang mga magulang at kaparty ng magulang nito kaya napanatag ang ating bida. Tinuruan ni Sylvia ang ating bida kung paano pa niya mapalakas ang kanyang kapangyarihan at kung paano niya ito magagamit ng tama. Dahil sa nahanap na si Sylvia ng kanyang kauri na balak siyang isama, ay naglaban silang dalawa dahil sa ayaw nitong sumama dahil sa masamang balak nito. Bago patamaan ng isang atake si Sylvia ay pinahinto nito ang oras at binigay nito ang kanyang natitirang kapangyarihan sa ating bida. Binalik ni Sylvia ang ating bida sa kagubatan para hindi na madamay sa laban ng kauri nito. Dahil sa natamo na sugat ni Sylvia ay nagbuga ito ng huling atake nito sa kanyang kalaban para sabay silang mamatay. Pagtapos ibalik sa kagubatan ang ating bida ay babalik na ang ating bida sa kanyang mga magulang at doon ay mag-aaral na siya sa isang eskwelahan. Guys, maganda din ang anime na ito dahil sa adventure din ng ating bida, naging overpower din talaga siya simula pa lang at mas lalong lumakas pa ito ng lumakas. Panoorin nyo na lang guys ang anime na ito. Huwag nyo naman kalimutan ako i-follow dito sa TikTok, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Salamat.